Magandang hapon mga kaibigan. Nandito na po ang programang Kamalayan. Ngayon ay araw ng Huwebes at ako po si Joyce. Makakasama niyo ngayon. At kasama syempre natin si Albert Padlan. Magandang hapon sa iyo, Albert. Nanira ka pa. Good afternoon. Welcome sa Kamalayan. Magandang hapon po sa inyong lahat. Bienvenidos a todos. Dito sa programa namin sa Kamalayan, kung magandang hapon na pagkainit-init. Pero okay lang. The heat is on and it's really up to you if it's gonna be a good init or not. Diba? Ganun yun eh. Nasa sayo eh. You have the choice. Paulit-ulit namin sinasabi. Pero ngayon, since Huwebes na, hihingi muna, magpa-patch in muna kami sa isang field reporter namin sa on the line. Candy, pakipasok nga si Mr. yung reporter natin. Magandang hapon. Magandang hapon sa Mr. Tato Malay. Magandang hapon sa mga tagapakinig ng Kamalayan at narito po tayo ngayon nagre-report mula sa Quezon City at meron tayong nakikitang isang magandang babae sa harapan ko. Sabi ko na nga ba, nangiingit ka na naman eh. Kumusta na kayo dyan? Namimiss ko na kayo dyan. Mabuti. Namimiss ka na rin na nga namin eh. Wala na ka nga kami mapag-usapan. Wala kaming, alam mo, pag kami lang dito, walang pasabog. Ang kwan dyan is kayang-kaya na nilihan. Pero, siyempre... Namimiss ka namin, Tato, at ng iyong mga tagapakinig. Alam ko naman na ako ay ang tawag dito, medyo may kakulangan sa mga nangyayari sa mga ganitong yung panahon na wala ako dyan, no? So, humihingi ako ng paumanhin na hindi ako nakakasama na live dyan sa ating himpilan. Pero, sabi ko nga, ano ba naman ginagawa ng teknolohiya, ng telepono, ng internet, so pwede pa rin tayo makapag-usap kung saan man ako naroon. Correct. Kahit na nasa ibang planeta na ako, nasa ibang dimension. Matatawagan ka pa ba namin pag nasa ibang dimension ka na, Tato? Sige. Isipin lang ninyo ako at mamaya nakikita na ninyo, didinig na ninyo aking boses na lumatagundong. Ano man equivalent to yung mga orb dyan sa mga picture, yung mga may bilog-bilog na pag nag-develop yung mga bilog-bilog na lumulutang-lutang. No, my question is, meron ka bang thoughts at this moment, at this time, na hindi mo pa nasa-share sa amin? Well, ano ba naman ang pinag-uusapan ngayon, kundi politika. Puro may kinalaman sa eleksyon. Ako ay galit, actually. Nagagalit na ako sa aking mga nakikitang nangyayari. Sapagkat, sabi nga natin, kung natutuwa ka sa mga bagay-bagay, okay lang. Pero kung nais mo magkaroon ng pagbabago, ay hanggang kailan mo matitiis bago mangyari ang mga pagbabagong gusto mong makamit? Yan ang tatanong eh. So sa atin nga, sa Kamalayan, ang sinasabi nga natin, hindi natin makakamit ang pagbabago niyan kahit na sino maging presidente. Pero of course, hindi naman pwede sabihin natin na wala naman tayong aasahan dito kung sino man naman nanalo dyan, no? So sa aking palagay ay kahit na sino man manalo dyan sa halalan na ito ay magkakaroon tayo ng pagbabagong hindi inaasahan. What I mean by hindi inaasahan is kasi yung mga programa na pinangangako nila, I'm sure hindi pa rin matutupad yun. Pero may mga mangyayaring pagbabago na makasasabi natin hindi inaasahan ng karamihan. Pero ito ay, sabi ko nga, magsisimula sa ating sarili. So, pag nagbago ang mga tao sa kanilang mga kalooban, ay makikita natin sa labas ang
realidad ng ganitong klaseng inaasahan natin magandang mangyayari. So, in other words, kung manalo man yung mga hindi natin gustong manalo, may rason yan. At ito ay siguro, hindi naman tayo hindi naman tayo people power ulit dahil sawa na tayo dyan. Oo. So, ang tanong is, anong gagawin ng tao, ng mga madlang people, o yung mga masa? Ito na yun, talagang makikita natin, hindi ito revolution na masasabi natin yung bloody na yung pupunta tayo sa kali at talagang mag-ano na, no? Yung talagang masasabi natin mag-iingay. Mag-iingay. Hindi, pero ito ay isang revolusyon na nakikita na natin na nangyayari na nga unti-unti. Nakikita na natin to namamalas. Kumbaga, nararamdaman na natin, no? Unti-unti. Pero ito, mas lalo na sa pagkatapos itong election na ito. Because ito na yung sinasabi nga natin parang tutulog ba ako'y nagagalit sa mga taong tulog. Ako'y nagagalit lalo na sa mga taong nagtutulog-tulugan. So talagang yan ang aking pakiramdam ngayon. So gusto kong gisingin lahat ang mga nakikinig, lahat ng mga pwedeng makausap, lahat ng mga taong pwedeng makapanayam na eto na, huwag na tayong umasa sa iba. Asahan na lang natin ang sarili natin. Diyan na tayo gumawa ng pagbabago. Simulan natin sa sarili natin. Kaya sa darating na eleksyon sa May 9. May 9, 2016. 6 years from now. 6 years from now. Ay, boboto ka namin? Iboto na ninyo ako ng isang at ang aming party list ay ang Kamalayan. Presidente na, hindi na party list. Presidente na presidente ikaw. na agad. Aba. Nag-level up. Looks promising. Hindi. Ako ay nagbibiro lang. No? Pero ito yung sinasabi ko, nararamdaman ko, totoo yun. Ako yung nagagalit sa mga taong tulog at nagtutulog-tulugan. Kaya talagang kailangan tayo gumawa ng mga bagay ng panggising sa bawat isa. Gisingin ang kamalayan ng bawat nilalang. Yan. Yun ang aking pasabog talaga. Katukin ang bawat isa. Ganoon naman sa atin naman talaga. Ulit-ulit na sinasabi. Sa atin naman talaga nagmumula dyan. Huwag na natin asahan, let's say, may gusto mong pagbabago. Huwag ka nang umasa sa ibang tao na sila magbago. Kanya-kanyang pagbabago. Di ba? O kanya-kanyang pagbabago ng kamalayan. Kanya-kanyang pagbabago ng vision na kung ano magiging ang ating bansa. Ganoon. Kaya tama ka, Albert. Kaya kung sino man ang manalo dyan, suportahan natin. At hindi lang suportahan, bantayan natin ang mga kilos ng bawat isa ng mga mailuluklok sa pwesto ngayon. At yung bantay na talaga sasabihin natin, ito pinangako mo to, gawin mo to. Hindi yung nangako ka to, bakit wala pa nangyayari? Nangyayari na tayo wala ka naman naasahan. Ganun ang natin parang sinasabi natin palagi na ako na tayo, parang resign na tayo sa ganyang klaseng kalagayan, no? Pero hindi. Ito na ngayon ang pagkakataon na ipakita kung talagang tayo ay merong malasakit sa ating bansa. Na tayo na talagang kikilos. Hindi na natin iaasa sa ilang tao lang. So, bantayan ang pagbabago. Kahit sino man ang manalo dyan, sino man yung maupo, huwag na nating sabihin na, ay naku, hindi ko kursunado yan, hindi ko binoto yan. Hindi, dapat ngayon kung sino man ang nandiyan dyan, sige. At ipakita nila kung ano yung talagang pinangako nila. At tayo ay naghihintay ng gagawin nila. Kung hindi nila gagawin, hindi na tayo maghihintay. Gagawa na tayo ng mga hakbang action natin, no? Paano natin ipapamala sa kanila na, oy, kayo, eto na naman tayo at wala na naman tayong ginagawang dapat mangyari. Parang action papunta doon sa pinangako. Oo.
Yan ang gusto kong ipamulat sa lahat eh. Hindi Well, yung pag may nanalo na, nakaupo na. Wala na naman, kanya-kanya na naman tayo ng buhay na tutulog-tulugan na naman tayo. O tulog na naman. Sa akin, ang pinakamalaking wish ko dito is yung kung sino man ang mupo, ganun, di ba? Yung mga hindi nanalo, tumulong na lang. Kasi naging ugali na since kontrapartido, pag-upo, hinahanapan na kagad ng Butas. ng diferensya, kung ano yung pagkukulang kagad. Nag-uumpisa pa lang walang ibang pinansin, walang ibang focus kung hindi yung diferensya. Imbis nang yung tumulong na lang papunta sa improvement, sa pagpaganda ng takbo ng gobyerno natin o ating bansa, di ba? Tama yan. Yung ugali na gano'n, yung pamumulitika na walang ginawa kundi kumontra. Dapat kasi pag natalo kayo, what can we do? Dapat gano'n na kagad, di ba? Tulungan na tayo. Kasi, di ba? Yun naman ang sinasabi nilang ipinasok nila dito magpa-public service sila. Pero ang nangyayari, hindi. Nauuwi sa puro pagpupolitika. Kaya, nawawala yung public service. Totoo yun. Kaya doon mo makikita hindi pala totoo yung kanilang intensyon na magbigay ng serbisyo o tumulong. So, kung talaga tutulong ka, kahit matalo ka, tumulong ka. Oo, tama. Ganun talaga. Ganun dapat. Tulong. Kasi ang sinabi mo, mahal ko ang bansa ko, mahal ko ang Pilipino, gagawin ko itong ganun para matulungan kayong lahat, ganun. Pero pag hindi ikaw nanalo, puro pagbagsak ng administrasyon ang nasa isip. Di ba? Ano yung silbi nun? Kaya hindi ako nagagalit sa mga nagkakandidato. Nagagalit ako sa mga taong tutulog-tulugan at mga tulog. Well, alam mo, kahit papaano, ako hopeful naman ako kasi parang kahit papaano, unti-unti, nag-uumpisa na yung, di ba, umuusbong na yung mga pagpapaayos sa mga paghuli ng mga katuluyan, sa mga foolishness in the government. Lian. Okay yan. Kasi alam mo, yung katiwalian na ganyan, pag lumalabas yan, lalo na sa gobyerno nga, sa mga nakikita nating mga na-elect na mga opisyal, no? Ito ay sinasabi nga nating reflection ng tao, ng lahat. Correct. In other words, tayo naglagay niyan, yung nilagay natin dyan, kung ano man yung nakikita nating masama o maganda, tayo rin yun. Kaya, kung meron kang nakikitang hindi maganda, huwag mo punahin kagad yung taon gumagawa ng kwan. Punahin natin kagad sarili natin. Kasi sa atin nagsimula yan Tayo naglagay sa kanila dyan So, match lang di ba? Namamatch nila ang nasa kamalayan natin. Kasi pag hindi nila naintindihan yung kamalayan principles, ang nakikita lang nila is yung surface, yung sa labas. Nasa kalabas. Pero hindi nila alam, galing sa kalooban natin lahat yan. So pag hindi na naman maganda yung nakita natin sa labas, ibig sabihin yan, tayo ang may problema, hindi sila. Tayo lahat. Tato. May babalik naman natin yan sa sa prinsipyo ng pagtanim at pag-ani. Kung yun ang resulta, di saan ang gagaling yan? Sa kamalayan ng bawat isa. Yung mga tinatanim natin, yun ang naaani. Sabihin mo ba hindi ko ginusto yan Alam mo, pagtanim yun haanihin mo yun. Minsan, nakikinig ako sa inyo, yung bisita niya yung mga polis, no? Maganda yung napag-usapan nyo. Pero kung sabi ko nga, kung ako ang magiging magbibigay ng kumbaga parang payo sa kanila o yung kamalayan principles. So, ang gusto kong mangyari sa palagi dapat ay wala kang iisiping huhulihin. Wala kang iisiping katiwalian na mangyayari na kailangan mong ayusin o agapan o
o hulihin. No? Wow. Kasi pag yan nilagay mo sa ano mo yan, sa Kamalayan mo yan. kamalayan mo yan, ang lalabas talaga. Yung may huhulihin ka. Pero kung ang iniisip lahat ng lalo na sa Kapulisan. kapayapaan, pagmamahalan, pagbibigayan, yung hindi nagkakasakitan, hindi lalabas sa ano yan sa buhay natin Kasi kaya lumalabas yan dahil sa ating kamalayan agad, nandun na yan. Ako, sino na naman kaya ang gagawa ng kalokohan? Sino naman kaya ang gagawa ng... Oo nga. So, ini-expect nila. So, may lumalabas. Siyempre, oo. Kasi nasa isip nila, yung, kasi napag-usapan na nga natin dito kung ano yung gusto mo at kung ano yung ayaw mo, siya rin ang nangyayari Ayaw mo na nga Bakit nangyayari? Kasi yun ang parang bali ba nasa kamalayan mo, yun ang dinadasal mo. Mangyayari yun. So, ayusin mo yung dasal mo sa yung gusto mo, hindi yung sa ayaw mo. Magpapahinga muna tayo sa saglit, Tato, ha? Okay. Ibe-break. Mag-station ID muna tayo na saglit. Balik tayo ng after a while, ha? Okay. Wag ka mawawala. Thank you. Sige. Kaagapay ng sambayanang Pilipino ang pamahalaan, mga ahensya nito kasama ang mga non-government organizations at iba pang grupo, serbisyo publiko tungo sa pag-asenso. Ating tatalakayin ang inyong lingkod at your service. Katuwang sa pagbangon tungo sa bagong umaga, pagtulong at pag-aksyon, laging nangunguna ang inyong lingkod at your service. Mga cause-oriented groups, charitable institutions at iba pang may programang organisasyon ating makakasama sa ang inyong lingkod at your service. Ang inyong lingkod at your service. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 hanggang alas 9 ng umaga. Dito pa rin sa himpilang kakampi ng masang Pilipino, ang bagong DZME 1530. Ang inyong lingkod at your service. Let's talk about reality. Reality that creates a beautiful world. Mga usaping maghahatid ng mga praktikal na kaalaman sa trabaho, kalusugan, negosyo o simpleng pananaw sa buhay. It's a Beautiful Life, programang maghahatid ng pinalawak na talakayan sa mga usapin na magpapaganda sa pang-araw-araw na buhay. It's about you, your life, and your healthy lifestyle. It's what you do that creates a beautiful you. It's a Beautiful Life, tuwing Sabado alas 7 hanggang alas 9 ng umaga, kasama si Miss Connie Lopez. Dito lamang sa himpilang kakampi ng masa, DZME 1530. Broadcasting live from the Capital Broadcasting Center studio in Ortigas, Pasig City, Philippines. 25,000 watts of pure AM power. 25,000 watts of pure AM power. Matapang sa pagbabalita, punong-puno ng impormasyon, laging handa sa public service. Ang pagbabagong hanap mo sa AM. Ito ang DZME 1530. Patuloy kayo nakikinig dito sa ating programa, Kamalayan. Alas 4:38 na po ng hapon. At bago tayo magtuloy-tuloy, mamaya na natin tawagan ulit si Tato siguro. Magpapasalamat tayo syempre sa ating sponsor, ang Sogo Hotel. Ang paborito ni Tato at ni Albert. Tingin ko si Tato nandun ngayon. Ito muna. Papalamig. Ito muna, nakikinig si Tato. Ito sabi dito ni Willie. Ayan. Umaambon na Kamalayan po, Ma'am Joy, Sir Albert, Sir Tato. Miss ko na ang pasabog niya. Siguro po nangangampanya si Sir Tato. Hello po sa mga tagapakinig ng Kamalayan at Sogo Hotel. Pumapatak na po ang ulan. Ma'am Joyce, magligpit na ako ng sinampay. Ito pa sabi niya, kapag natalo, dinaya. Kapag nanalo, nandaya. Sala sa init, sala sa lamig. Kaya yung kapitbahay naming bansa, nag-aantay lang ng magandang tiyempo yan. Dapat magtulungan tayo
Tayo lahat ang talo pag nagkagayon. Nga tayo, sabi ni Willie. At eto naman, happy listening Mr. John and G. Bernardo. Eto daw ang ating avid fan ng Kamalayan. Hello sa inyong lahat, sa inyong dalawa, sa mag-asawang ito, miss you. Miss you, pinsan. Thank you sa pagpakinig, pagsuporta sa amin. Pablo Lo. Pablo, hi! And Luz Biminda, hi! Hi! Thank you. Tina rin, si Tina, tsaka si sina Pilar, namimiss ka na nila, Pablo, hi. Lagi mo, hindi lang makalimutan na hinahanap mo. Kung ngayon naman, ikaw naman ang hinahanap nila. Doon? Pagkalinggo. May dala naman siyang balot? Oo, nung nakaraan. Yun na yun. Okay. Kasi hindi siya nagdadala ng the last few times. Okay, balik tayo sa mga pinag-usapan natin. Itong pangyayari sa ating bansa, ang nalalapit na pagpili sa ating magiging liderato. What's gonna happen? Paano ba? Ano ba pwede natin gawin? Ang matulong magagawa natin para sa ating bansa? Oo, 11 days na lang. Sabi nga ni Candy, election na. Suggestion, Tato. Anong suggestion mo? Ano pwede lang gawin? And of course, boboto tayo. Unang-una yun, ang dapat gawin. Okay, so bumoto na maaga para huwag na kayo makipagsiksikan doon. Di ba? Para alam niyo na kung anong... Present kayo, present number, di ba? Kasi pag yung eleksyon, ganun talaga. Naghahanapan. Para siguro one day before, alamin mo na kung saan ang presinto mo para balikan mo na lang the next day. Dire-diretso ka na. Hindi yung nangangapa ka pagpunta mo doon. Huwag kalimutan magdala ng valid ID. Yung iba, nakalimutan ko, sabihin pa nila. Hindi ba ubro yung biometrics? Hindi. Siyempre, yun eh. Sabagay, biometrics, hindi perfecto yan. Kasi pag nagkamali ka ng angulo, hindi na na-recognize yun, tambak mo. Di ba? Yeah, totoo yun. I-experience ko yun sa trabaho. Lalo na, kunyari ako, itim ang buhok ko. Pati yung nasa picture ko sa biometrics, paano ngayon yan? Huwag ka muna magpakulay ng buhok. Ganun. Magano ka? Bumoto ka muna. Magpainit ka ng katawan. Sabihin, hindi ikaw yan. Ako na pala, Tato, punta ka dito, magpainit ka ng katawan, tapos punta ka sa sa EDSA magpalamig. Tapos Tato, wag mong ilalagay yung dati mong picture na long hair ka pa. Sabihin ng babae ito hindi ikaw to. Ay, hindi ko pwedeng gamitin yung mga lumang ID ko. Hindi pwede. May bigote ako dun. Oo, yun, malayo na talaga. Okay. So, aside, maliban dun, ano pa ang pwedeng gawin? Ano pa pwede natin gawin? Okay. So, totoo lang, wala naman talagang inaasahan sa ating lahat. Hindi, pumunta lang sa presinto na maaga. Kasi ang karamihan sa Pilipino, late labor. Correct yan. Eh. Last minute, no? So, dapat sana maaga-aga para maayos yung... Kasi pag closing time, talagang closing time yan. Pag sinabing sarado na wala na kayong gagawin dyan. Ito mga doon sa mga huling nag-register. Ilang buwan na ina-announce palagi yan. Tapos 8 yata. Ina-announce na last day na this week o tomorrow last day na. Biglang umaangal. Pingin extension. Extension na nga to, ilang buwan na to. Yan, dyan tayo pwedeng magsalita dyan, Tato Albert. Unang-una, gusto natin ng pagbabago ulit. Lagi natin sinasabi, pagbabago, ikaw mismo, ako mismo, ano bang ginawa ko para magbago? Diba? Yan, umpisahan nyo dyan, yung dumating maaga, dumating on time, o pag umpisa, andun ka na, pumunta ka na doon. Huwag mo nang hintayin yung malapit na magsara, di ba? Oo. May tanong si Willie, ang sabi niya, ang tanong, nakapag-biometric ka ba, Juan de la Cruz? Kung alam mo hindi na, huwag ka nang pumunta sa presinto kasi makakapangpagulo ka lang. Huwag ka na sumawsaw doon. Ang daming hindi aware na akala nila dahil nakaboto sila nung last election ganoon din makakaboto ka uli. Hindi na pong gano'n, Kasi talagang nagbigay ng announcement naman ang COMELEC na matagal na kung saan talagang kailangan magpakuha ka ng picture, gawa ka ng mag-fingerprinting ka. Tapos, lahat ng requirements. So,
ano ba naman yung nagbigay ka ng isang araw just to follow that kind of regulation. Para naman sa ano natin yan lahat. Sa ating kumbaga karapatan natin bumoto. Kaso yung palang dinay mo na sarili mo na hindi ka makakaboto dahil hindi ka nagpunta na. Hindi lang karapatan yan parang that's also your yung parang yung tulong mo na yan parang contribution mo na yan Para maging maunlad ang ating bansa. Meron pang isa na another point na nagagamit sa pagpupolitika, yung ikinakalat na ito na yung kandidatong lumalamang. So dito ka na lang bumoto. Yung mindset tayo. Kasi meron ganun yung meron ka nang napupusuan na kandidato, di ba? May napupusuan ka na. Tapos sasabihin, may maririnig mo yung sa iba na so and so ang lumalamang. Ba't ka pa boboto diyan sa kandidatong napupusuan mo? Hindi naman nanalo yan. Yung right mo to choose kay sinabi ni Poncio Pilato na mananalo matatalo, doon ka, just choose your candidate. Kasi that's your right. Huwag kang gumaya sa iba na dahil sabihin mo na mas makakarami ang boboto doon sige, sali na ako sa'yo. Pero at saka style yan Style yan na para bandwagon style yan Yung sumunod ka na dito, yung mga, alam niyo yung mga ganon. Tama yan. Alam mo nung huling election, yung past presidential election, sayang, ang daming mga kandidato ron na napakagaling, na talagang hindi mo malalaman kung paano mananalo dahil mga unang-una, mga pangalan nila ngayon palang lumalabas, Like yung sila Gibo Chodoro noon. Sila Gibo Chodoro, sila Nick Perlas, yung kilala mo rin, Albert. Ayun, malakamalayan din yun Ganda mga plataforma nila. Pag pinakinggan mo lahat ng mga plataforma nila, ang gagaling. Even sila Jambi Madrigal noon Ang daming pagpipilian noon na ang gaganda ng plataforma. Ngayon nga, sabi ko nga, nasaan na yung mga yon dahil sana sumali uli sila sa itong eleksyon na ito. Pero nawala Merong nag-text sa atin dito. Ang sabi niya, kung ano ang nasa puso mo, sundin mo. Hello, Michelle, at kay Kuya Danny. At kay Ate Fina rin. Hi! Kamusta? Sila Danny. Si Danny at si Michelle, no? Michelle. Kamusta? Long time Kita naman tayo minsan. Okay. Anyway, so in other words, itong ginagawa nga nating exercise, sa akin talagang matuto na tayo. In other words, although hindi nga ako maasa talaga na ito lang ang paraan na magkakaroon ng pagbabago. Kumbaga, isa ito sa mga daan na tungo sa pagbabago. So, respetuhin natin. Let's do your part din, di ba? Do your part. Ganon. Whether or not mangyari yung gusto mo, participate ka kasi yun ang right mo at saka yun na yung tulong mo talaga. Sa akin yung bottom line nun. Ganun ka naman, diyan ka makakatulong sa bansa. Kung hindi pa tayo makikialam o hindi pa tayo talagang buboto ng tama o yung what I mean by bumobotong tama is yung kung sino talaga yung nasa kalooban mo. Hindi yun sa dahil sinabi sa'yo o dahil nabayaran ka or dahil may pakinabang ka pag nanalo yan. Hindi yung gano'n. Sino talaga sa tingin mo yun. So, pag gano'n na ang magiging takbo ng kamalayan ng mga tao, lalabas ang tunay na mahalal na para sa bansa talaga. So, ako naman. Pero sabi ko nga, hindi ako tatahimik na dahil lang nagkaroon na ng bago presidente, tatahimik na tayong lahat tapos wala na tayong gagawin, hayaan na lang natin sila gawin yung dapat nilang gawin para sa atin. Hindi ganun yun Actually nga, karamihan nga nung naging mga problema na
inaano nila sa presidente na para ayusin, hindi problema ng presidente, problema ng mayor, yung mga problemang gusto nilang malutas eh. So, pag-usayan yung piliin ng kung sino ang ihalal ng mayor. Yun Tama yan. Action ng local government. Sila yung nasa, kung bali ba na sila yung nasa ground din, di ba? Sila yung nasa ground. Sila yung nakadikit sa tao. Sila ang nagbibigay ng serbisyo eh. Oo. So pati yun, dapat doon kayo talaga tumitingin na kung sino talaga yung karapat-dapat na gusto niyong ihalal dyan na alam niyong may magagawa para sa inyong mga problema. Ayan. Sana maano na yan yung yung anti-dynasty na yun. Oo, yan. Batiin natin si Andre ng Makati. Nakikinig siya sa atin ngayon at namimiss na raw kayo na Michelle, Tato, and Albert. At namimiss din namin kayo, syempre. See you soon, Michelle, Kuya Danny. Tapos, Kita tayo. Namimiss ko na yung yung pakain ni Danny. Albert, kain ka na manok dyan. ulitin lang natin, Tato, kasi ang laging sinasabi sa social media, nakikita natin, kailangan natin ng pagbabago. Iboto natin si bla bla bla. Parang masarap sagutin yan eh. Unang-una ang nagsasabi ng kailangan natin ng pagbabago. Ikaw ba, botante, para sabihin mo yan, di ba? Botante ka ba para sabihin mo na iboto natin si ganito, si ganyan. Kung hindi ka botante, ay mag-isip-isip ka na muna. Kasi sa iyo mismo, walang pagbabagong mangyayari. Dahil hindi ka sumusunod sa batas ng Pilipinas. Bahay ka na lang. Bahay ka na lang. Tapos ito pa. Oo. Ito pa. Okay lang kung botante ka na estudyante ka. Pero kung botante ka, nagtatrabaho ka, tapos hindi ka nagbabayad ng buwis mo o yung taxes, anong karapatan mo rin na magreklamo sa mga nangyayari? Sa resulta, no? Oo. Kasi unang-una, kuha ka na. Nagko-commit ka na ng irregularity sa buhay mo in terms of not paying taxes, no? Tapos, nagreklamo ka sa mga hindi mo nakikita ang ginagawa ng gobyerno. Bakit naman kasi? Laging sinasabi, bakit ba kasi? Wala namang silbi ang gobyerno, tapos nagbabayad pa ng tax. Ganun nga example dyan, Tata Joyce. Diba? Yung hindi ka nga nagbabayad ng buwis, tapos nagrereklamo ko. Parang yun parang parang pumasok sa restaurant. Kumain ka at hindi ka nagbayad. Gusto mo nasan yung pagkain? Ba't wala pa? Nagbayad ka ba? Hindi ba sa fast food? Hindi ba binabayad? Nagbayad ka ba? Hindi. Teka lang. Hindi ba? Kung hirit-hirit ka dyan, hindi ka do your part. So, in other words, talagang malaking pagbabago ang dapat makita natin sa mga panahon na ito. Okay, nandiyan yung eleksyon, pero sa akin ang pagbabago talaga na makikita natin ay yung pagbabago inaasahan natin sa kamalayan natin lahat. At ito nga, hindi natin masyado pang mabigyan ng masasabi nating pagtanggap ng karamihan, no? Dahil bago sa isipan nila itong minumungkahi natin sa kamalayan eh. So, nagtitiis lang muna tayo sandali para lang makita natin na maging receptive na ang mga tao sa ating mga pinag-uusapan dito ay mga na-sinishare natin. So, unti-unti, hindi naman talaga madaling tanggapin itong mga minumungkahi namin dito sa kamalayan eh. Pero, hindi naman kami nagsasuggest na hindi namin kumbaga parang hindi pa namin na-experience o hindi pa namin nakikita kung ano mangyayari talagang maganda. Hindi naman kami magsasuggest na pangit yung mangyayari or whatever. Pero ang gusto namin nga is for every person, for everyone to realize that talagang bawat isa sa atin ang nag-create ng kanya-kanyang mundo o yung kanya-kanyang realidad. So, anong realidad ang pipiliin natin? So, yun yung pinakatanong na maganda dapat na ano yung vision mo rin ng gusto mong mangyari sa bansa natin? Pero ako, hopeful ako Hopeful ako kasi parang nakikita ko, even the past few months, past few years, unti-unti may pagbabago na. Yung improvement na hinahabol natin, nag-uumpisa na. So, pero, of course,
since nanggaling tayo sa pagkainip, marami sa atin, parang gusto yung medyo mas mabilis na solusyon na medyo questionable naman ang possible proseso. Pero may pagbabago na ako very hopeful ako na yung mga naiisip natin ng pagbabago sa serbisyo ng gobyerno, ganun, yung pag-ayos ng infrastructure, yung mga ganun, na apparently in place na pala yun. Nakasalang na, patatakbuhin na. Yung may nangyayari na. Hindi pa lang tumatakbo pa. Yung iba nagsisimula na. So ako hopeful ako. So sa akin ang kamalayan ko towards sa bansa natin is aayos na. Yeah, maayos na. Pero gano'n naman talaga ang natin tayo sa kamalayan. Ang pananaw natin is we're hopeful talaga. Kaya lang, since sa radyo tayo, ang lengguwahe kasi na kailangan marinig nila is yung meron, o yung nanggagaling, o yung kumbaga para naintindihan nila. Kasi ayoko naman magsalita rito na parang nananaginip lang ang dating natin sa kanila eh. Para sabi, ano ba naman ito mga ito, parang nananaginip lang yata ito mga ito. Kaya ako minsan sinasabi ko na ako'y nagkagalit dahil ganyan. Pero hindi naman ako nagkagalit. At least maganda naman yung ating panaginip. Pero hindi naman ako talaga galit in terms of, I'm just using the word galit just to cite a certain emotion na parang gusto kong sabihin na gumawa na tayo ng action. Para namang tato, hindi ka marunong magalit. Para kami lang dalawa ni Albert. Hindi ka ako talaga marunong magalit eh. Kasi nga, napag-aralan ko na yan eh. Alam mo, ang taong palaging nagagalit ay ang taong hindi masaya sa buhay niya. Buti na lang masaya kami ni Albert. Oo, masaya naman lahat tayo. Pero sabihin, pag yung dumarating yung oras ng galit, ang tanong is, ano yun? Saan galing yung... Saan galing? Anong pinagmula ng iyong galit? Hugot pa rin yan, Sa mo hinugot yung galit na yan. Diba? Sabihin yan, meron kang hindi inaayos pa sa sarili mo. Actually, marami pa akong pasabog na tungkol sa kamalayan. Kaya lang, itong tawag sa akin ni Candy kanina tungkol sa pag-participate ng araw na ito, eksakto, during that time when before Candy called, I was reading an article about an article written by F. Shonil Jose, national artist natin for literature. And meron siya sinulat tungkol sa kung may mananalong ganitong klaseng kandidato, ang pinagmumula kasi nito ay galit. Galit na sila sa nangyayari sa sistema ngayon. Ano ang mangyayari kung galit ang paiiralin? Yun ang tatanong ko rin sana. Ano yun naman silbi nung nagalit tayo? Ang sinabi nga noon sa article na yun, magkakaroon talaga ng pagbabago, kaguluhan. Kasi nga, ito na yung mitsa. Kumbaga, in other words, hindi na pwedeng mangyari yung nangyayari matagal na paulit-ulit na lang. So, ito ay magiging isang mitsa kung saan ay mararanasan natin ang talagang tunay na pagbabago. So, asahan natin yan. Ako ay umaasa na pag sumiklab yung mitsa na yun, tuloy-tuloy na yung pagbabago yan. Yan. Very hopeful din. Mukhang maganda ang future. Maganda future. Pero kailangan natin tinatanim-tanim yung sa ating kamalayan, yung magandang future yun. Tutulog yun nga. Gagalit lang nga ako sa mga nagtutulog-tulugan at sa mga tulog. Sinabi mo na, no? Tinuturo mo, pinopoint out mo na, ito makakatulong. Tulog. Tulog. Wala. Ayaw pa rin nabuksan yung kanilang isipan. Ayaw pa rin nabuksan yung kamalayan nila. O kaya yung may mga ugaling ganito, yung ugaling tatamad-tamad. Sige, kaya mo na yan. Ikaw na dyan. Kaya mo na yung mag-visualize ng peace at saka prosperity. Ganun. Alam mo, kung... Ay, inaasa sa iba, yun na nga yun, di ba? Kunyari, second gather lang. Alam mo, ito na, nagawa natin experiment. Kunyari, mga 700,000 people lang will just think of something beautiful all at the same time for maybe 30 minutes.
kunyari, let's think of something beautiful for the Philippines, ay, mangyayari yan. Kasi, gano'n kalakas ang kamalayan, yung energy natin na magkaroon ng pagbabago talaga sa labas. Pero kailangan concerted effort yan. Hindi pwedeng isa lang o dalawa. Kailangan, kaya nga kita mo ang mass consciousness pa rin ang umiiral. Kasi ang mass consciousness, tulog. O nagtutulog-tulugan. Yun ang problema natin. Yun ang kailangan gisingin. Pero pag nabuksan mo yung mass consciousness na yan, ay wala na. Panalo na. Lahat ng kayamanan ng Pilipinas lalabas na yan. Yan, hindi ako mapaghintay. Lahat ng mga Excited. magaganda, I'm lalabas excited. na yan. Kasi ang pumipigil na talaga sa atin yung mass consciousness na negative. Pero pag nabago na yan, yun na yun. Hindi na po maasa. Ayan naman yun ang tinuturo natin dito, na baguhin yung consciousness ng bawat isa. At di ba, hindi madaling i-overhaul sa ating katauhan, ano, yung impluwensya sa atin ng mass consciousness na negatibo. Pero just be aware na catch yourself and focus back on the positives, di ba? Para sabi ko nga, para kung nakaka-focus ka sa positives, hindi ka makakapitan ng negatives kasi yung mundo mo, yung paligid mo sa sarili mo positive, di ba? Kaya ang ako naman, may dami nagtatanong sa akin, sino pa talaga iboboto mo? Sabi ko, yung iboboto ko para sa akin na lang yan. Pero kung gusto nyo ng hit, o yung kung ano man yung, kung sino man yung... Huwag na, Tato. Ang aking, ito lang sasabihin ko, ang gusto kong maging bagong presidente, yung kaya nang banggain lahat. Banggain ang gobyerno, banggain ang simbahan, banggain ang educational system, banggain lahat ng ano. Ibig sabihin, hindi pwedeng santuhin niya kung ano man yan nandiyan dyan na kailangan baguhin. Yung nagpapa-influensya, no? Kailangan banggain na niya lahat yan. Kung ano man yung kailangan banggain o baguhin. Hindi pwedeng manatili pa yung mga aral o yung mga paniniwalang up to now nandiyan pa rin. So yun ang magiging criteria ko kung sino yung boboto ko. Sino yung babangga sa lahat. Yan. Para towards pagbabago talaga. Para sa pagbabago. Kasi kontrolado tayo ng ibabangga na yan eh. Di ba? Hindi lang may binaggawa dahil gusto mo lang manggulo. Talagang gusto mong baguhin. At dahil 5:02 na, gusto namin makarinig sa'yo ng huling bangga. Pakibangga mo nga. At tabayanan po rin yung programang KKK. KKK. Susunod mo ba? Binabasa ko pa. Okay. Hindi, ito nga. Sabi ko nga, wala naman talaga tayong aasahan sa labas. Malalo man kung sino man yung manok nyo na presidente dyan. Huwag na nating isipin na yan ang magbibigay talaga sa atin ng kayamanan o kaunlaran o yung kaligayahan na hinahanap natin. Sa atin tayo lang dapat umaasa sa ating sarili. Yeah. At mag-ikaisa tayo sa ganyang klaseng kaisipan. So, magmula ngayon, ang tanong is, ano ba ang may contribute ko o may babahagi ko sa aking kapwa o sa aking kapwa Pilipino. Yeah. So, sa pamamagitan ng mga salitang yan, ako po si Tato Manay na nagsasabing isang magandang kamalayan sa inyong lahat. Ayan, Thank you. Salamat sa iyo. Salamat sa report mo, Tato. Of course, thank you rin. So, sa kasunod, gusto ko na magpapaalam na rin ako, si Albert Padlan. 5:03 na po. Magkarinigan tayo uli bukas. Marami pa tayong pwedeng kuro-kuro, papag-usapan, matutunan. Good afternoon, magandang kamalayan po sa inyong lahat. Hanggang bukas, si Albert Padlan po, inyong lingkod. Joyce? Salamat, Albert. At ako naman po si Joyce Molon. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Bukas po ang tabayanan po. Meron tayong guest. Siyempre, para malaman nyo, kailangan nyo makinig dito sa programa Kamalayan. Maraming salamat po ulit.